Okay, mainit na pinag-uusapan yan, Bycam at GAA na trending almost 2 days from now. Ngayon ay ating tatalakayin para malaman ng mga tao na itong nangyaring Bycam na meron mga blanco, ibig sabihin yung mga blanco, pwede nilang lagyan ng any amount para yun ay kanilang ibulsa or nakawin. Yan yung epekto ng mga blank na pinirmahan o pinasan ng Bycam na may mga blanco na pinapatunayan ni Senador Bato de la Rosa, ni Amy Marcos at ang iba pa. Pero nakakalungkot, itong ibang senador ay sinungaling, di ba? Sinungaling kasi nga ay sabi nila, mamaya sabihin natin kung bakit sila sinungaling. Kasi nandyan na nga yung ebidensya, ayaw pang aminin. Ano? Ayaw pang aminin. So, yun ang ating pag-uusapan. Bago yan ay ito yung pinagmulan kung bakit nagkaroon ng issue about sa Bycam. Bycam is ay composed of Congress and Senate. Ayan, sila po ay nagkaroon ng Bycam about sa Budget Deliberation or Bycam Reports Committee. Ayan, bago maging yung budget kasi natin ay yung budget ng Pilipinas for 2025 ay dahil sa mga congressman, yung sa Congress at saka sa Senado, yung mga itemized na kanilang i-recommend na hiningi na mga budget for 2025 ay maraming butas na natuklasan ni Congressman Isidri Ungab. Yun yung kanyang pasabog na tinalakay ni ex-President Rodrigo Roa Duterte at saka ni Atty. Vic Rodriguez. Ayan, na pinagpipiestahan ngayon online. So, to make it story short, ipataod natin itong kay Pangulong Duterte, yung sinasabi niya na pwede silang makulong itong mga Bycam Committee members. Tingnan natin. Panoorin pa natin. Let's go. Which is mamili ka lang. Forgery, falsification, or jail. Wait. Umpisan natin. Nauubo ako, guys. You will all go to jail. Yes. Mabigat yan. Narinig nyo? You all go to jail. Take 2. Mabigat. You will all go to jail. Mabigat yan. Public document na yan. So, if it's different from what was really intended by Congress, or was not really true and accurate copy as passed by Congress, that is falsified or forgery. In which is mamili ka lang, forgery, falsification, or jail. O, diba? Ang laking kabulastugan itong nangyaring ito, guys. Kung babasahin natin itong post ng Main Dabot, sabi dito, Davao City 3rd District Representative Isidri Ungab bears that some videos in the Bicameral Conference Committee or Bycam report were missing, like in the Agricultural Physicians Modernization Program of the Department of Agriculture or DA, wherein in the budget of National Irrigation Administration or NIA and Philippines Coconut Authority or PCA were not indicated. Yan. Sabi niya dito, nahalata ko na maraming blanco and this is
are not ordinary figures as these reach billions of pesos. May nakita din akong observation sa page SP11 of the BICAM report. It says that the Agricultural Inquisitors Modernization Program of makinig kayo 146 billion 146 billion 335,937 yan. Pero however the GA it's only 126, di ba? Ang nakalagay sa GA is 126 out of 146 billion yun. So i-minus nyo po shortcut na lang natin kasi nga maraming yung numero, pero dito tayo mag-concentrate sa 146 minus 126. So nasa 20 billion yun na guys, billion. Alam nyo ba yung billion? Kaya nyo bang bilangin yung billion? Yan ang tanong. Ibig sabihin meron discrepancy, sabi nito, di ba? Yan po yung mga papeles. Pakita natin yung mga blank. Yan, yung mga naka-highlight na kulay yellow. Yan yung mga blanco Yan, nakikita ba? Walang nakalagay na amount. Sana naglagyan nila ng highlight na yellow. Yung tatlo na yan, yan. Yung nasa taas na yellow ay ito yung NIA, yung National Irrigation, sabi niya dito. At saka yung PCA, di ba? Yung binasa natin total, ayan. Wala rin nakalagay na total sa baba. Kaya nakakatakot, nakakatakot na ano ba yan? Yung budget natin, bayad ka ng bayad ng tax, dinanakaw-nakaw lang, di ba? Dinanakaw-nakaw lang. Hay nako, kaya naman ay maraming nag-init ng ulo. Ayan, nag-init ng ulo kasi nga meron na dumoktor sa pinirmahan ni Pangulong Marcos na yun nga pinasa doon na sa BICAM, may naging GA na. Doon sa GA, ang sinasabi ni Pangulong Marcos ay wala siyang pinirmahan GA na blanco. Hindi naman yun yung issue. Ang issue ay sa BICAM. Sino ang pumirma at anong basis niya? Anong basis niya para lagyan ng amount yung mga blanco, di ba? Kung maalala niyo po si Amy Marcos nung December, hindi siya pumirma. Kasi nga sabi niya ay kulang-kulang, bakit ako pipirma? Hanapin natin yung post ni Amy Marcos about dyan sa GAA, sa BICAM na nangyari between Congress and Senate. Ayan, Senado mismo, So, asan na siya? Hanapin natin. And then, by the way guys, yung budget ay pirmado na siya, naging batas na siya, pero hindi siya pulido. Bakit kanyo? Kasi nga merong habang kasagsagan ng BICAM issue, itong si Pangulong Marcos, nakakaroon siya ng tinatawag na wait lang, may customer okay. Ikaw. Nakakaroon siya ng dagdag bawas. Example dito sa dito sa No. Hindi ako naninigarilyo. Ito, asan na ba yun? Ito, sa UNTV. Sabi dito guys, ay iniutos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa budget Department na ibalik ang tinapyas na pondo ng Department of Interior and Local Government, particular sa IT program ng Philippine National Police. Sasabi niya dito, ibalik ang tinapyas na pondo. O, di ba? Ibalik ang tinapyas na pondo. So,
Ayan, yung isa sa butas-butas na budget for 2025. Okay, balik tayo dito sa BICAM issue. Saka natin pag-usapan about kay Bongbong Marcos. Ano? Dito tayo na sa issue ng BICAM reports. Dito sa pagsisinungaling ng ilang senador na nagpirma sila na hindi daw nila nakita na mayroong blanco, di ba? Akala nyo ay makakarusot kayo. Hindi nyo alam na yung copy nyo dyan sa Senado ay available na nakuha ng isang reporter dito sa UNTV. Ito guys, pakinggan nyo ito. Makinig kayo mabuti, ayan. Ng mga senador kaugnay sa umano'y mga blanco. Magandang gabi, Asher. Ano ba ang reaksyon ng mga senador kaugnay sa umano'y mga blanco sa BICAM report para sa 2025 budget? Magandang gabi naman, June. Hindi at kung may blanco ay hindi mababalanse. Ito ang binigyan diin ni Senador Sherwin Gatchalian kaugnay ng umano'y mga blank items sa Bicameral Conference Committee report para sa 2025 General Appropriations Act. Ang sabi niya ay kung may blanco ay hindi mababalansi. Wow na wow, itong parang good job itong si Kuna. Sino to? Si Sherwin Gatchalian, Senator Sherwin Gatchalian. Ayan, panindigan mo ang iyong pagsisinungaling kasi nga buko ka na. Ayan, ito. Ayon kay Senador Gatchalian, hindi maaaring may blanco sa BICAM report dahil kung hindi, ay hindi rin magbabalanse ang budget. Naniniwala rin ang mababatas na hindi pipirma ang chairman sa BICAM kung may blanco dito. Isa si Gatchalian sa miyembro ng BICAM at pumirma sa BICAM report. Ngunit paliwanag nito, depende sa pumipirma kung gusto nitong lagdaan ang bawat pahina ng naturang dokumento. So ako, binibigay sa akin yung front page, yung detalye, tapos yung special provisions, makapal kasi yung special provisions. So may staff rin ako na nagre-review lahat. Okay, napakinggan niya, sabi niya mayroon siyang staff. Ang yabang, may staff siya pero hindi niya nakita. Meron siyang staff na nagre-review. Pakinggan natin pa. Sinabi rin ng senador na nire-review o nire-repaso ng isa nilang team ang mga papeles na pinipirmahan niya. Meron pa siyang team. O, di ba? Basketball team. Shoot. Palpak, hindi na i-shoot. Okay, tuloy. Sa akin and my team, wala kami nakitang plan. Kasi dapat balanse, yun ang tinitignan namin parati. So, I have a whole team na tinitignan yung budget bago By the way guys, itong si Sherwin Gatchalian ay kapatid niya yung kasalukuyang DSWD, Rex Gatchalian. Sa mga hindi nakakaalam dyan. Okay, next. I-play natin ulit. Sinabi naman ni Senador Joel Villanueva, ang pinirmahan niya ay ang full Bicameral Conference Committee report. Wait lang may customer. So after kay Gatchalian, ang next sino? Si Villanueva, di ba? Villanueva. Bakit ka? Wait lang Nag-customer tayo So, itong mga tong senador na to dapat bago sila nagdaldal, inisip nila kung merong makukuhang ebidensya itong reporter. May makukuha bang na ebidensya o physical paper, yung viral na papel na may blanco nga ba or wala. Pakinggan natin. Tuloy. UNTV, salamat. Kung saan nandoon lahat at may mga item anya siyang nakita ngunit hindi blanco. Hindi ko nakita whatsoever. No? Wala akong sa gana ng aking pagkakaalam. Wala ako. Wala daw siyang nakita. Sino to siya? Wait na, may customer. May alasay. Peace, wala. Oh. Hindi kanya to. Hindi daw niya nakita ano siya, bulag. Di ba?
Ganun ba yun? Hindi daw niya nakita. Kaya? Pera to yuan. 查到下， Di ba ka? 就是刚才是你给我的，哎，我都不知道干我什么事啊 Hindi。ko, ibili ko. 你给我的，哎呦，全部是这里你给我的， Okay, di ko, 哦，真是，要全部要这边， Sapsama na. 手上嘛你们数咯， Ay, sapsama na. 嗯， Yan, isa. 看得到，你俾我嘅， Wait 嗯， ng customer. Wait lang guys, wait. Okay, ito. Akong nakita. Lalo na when we were signing it, I was concerned of the Senate reports. As I mentioned earlier, there are about 235,000 items. So, may mga lump sum pa rin. At para sa akin, since time immemorial, I've been calling to break it down para mas makita natin. So, kung meron mang lump sum, ibig sabihin, maaari o posible na merong isang item doon, meron lang total, pero hindi alam saan dadalhin. Di ba? Dapat bago sila nagbigay ng statement, siniguro nila na walang butas ang kanilang sinasabi. Kasi nga, ito na. Ngunit para kay Senador Villanueva, kung kukwestiyonin ang pagkakaayon nito sa saligang batas, hindi dapat anya ang BICAM report, kundi ang batas na naipasa para rito o ang 2025 GAA. Sa isang panayam, sinabi naman ni Senador Risa Ontiveros na hindi ito makapaniwala na magpapasa ng anumang budget ang Kongreso na may Sapato, blanco. si Risa. Taon-taon anya ay So, tinatapos tatlo ng na itong Kongreso mga ang senador trabaho na tuwa, tatlo nito na. para magbasa ng budget. Ngunit sa palagay ni Ontiveros ay natapos nila ang kanilang trabaho, kaya hindi ito naniniwala sa sinasabi ni Duterte. Bumuelta naman si Davao City 3rd District Representative Isidro Ungab sa pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa mambabatas, dahil sa kanilang tungkulin at pagsunod sa diwa ng transparency and accountability, kaya nila ibinunyag ang pinirmahang BICAM report na may mga blankong items. Ikinukubli rin aniya ni na PBBM at O, di ba? For transparency and accountability. Di ba? Dapat yun yung ginawa ng mga member ng BICAM. Hindi yung may kalukuhan. Bakit may blanco dyan? Kahit parang check yan na blanco na any amount, pwede mong ilagay kung magkano. Tapos, wala na, di ba? Wala na. Executive Secretary Sinurakot Lucas na. Bersamin ang issue sa paggiit na walang mga blankong items sa General Appropriations Act at binansagang fake news ang kanilang revelasyon at nagsisinungaling si dating Pangulong Rodrigo Duterte. May customer na naman. June, hawak ko ngayon itong mismong aktual na kopya ng BICAM report ng para nga sa 2025. Ayan na. Ang itong si reporter, meron siyang hawak ng actual, physical paper, papeles. Kumbaga, actual papers. Nakakagulat kasi nga sinasabi ni Gatchalian at saka ni Risa at saka ni Villanueva, walang blanco. Ito na yung ang hirap pag hinahawakan, ano? Sana steady siya. Try natin steady. Steady natin. Try natin. Natutumba. Sige. I-try natin. Okay, ganyan. Okay, natutumba siya. Ayan. Wait na. Ito i-adjust natin to. I-adjust natin yan. Yan. Para makita nyo mabuti yung actual papers na blanco. Nawala tuloy. Nawala tuloy. Okay, yan. Okay. And camera 1, 2, 3 action.
General Appropriations Act na nakuha natin mismo sa Senado. Mula yan sa brief o sa Public Relations and Information Bureau ng Senado. At ito ay hindi naman makikita sa website ng Senado. June. Asher, unang tanong. Sinabi mo nga kanina, yan mismo ay galing sa Senado. Pero ilang pahina ba lahat yan? June, sa taya natin, mga nasa 200, mahigit kumulang 200 yung pahina ng mga ito. At sinasabi nga ni Senator Villanueva kanina ay umaabot ng mga mahigit 2,000 yung mga items na nakapaloob dito. Yung pahina naman na ipinirisinta na sinasabi nga ni dating Pangulong Duterte na mga BICAM report na mayroong mga blankong item, ayan ay 13 doon yung nakita natin sa na-post nga rin sa social media page ni Congressman Ungab. At tiningnan natin din yung mismong 13 pahina na yon na mismong tinutukoy nga doon sa kanilang revelasyon. So anong natuklasan mo? Kinumpara mo ba? Magkapareho ba ngayon na may blanco doon? Sa 13 pahina na yun na tinutukoy ni Congressman Ungab at ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yun sa nakita natin dun sa mga dokumentong ipinisinta ni Congressman Ungab at doon sa dokumento nga na nakita natin na BICAM report mula sa Senado na andun yung mga blankong mga items o walang mga sulat. Ayan, huli ka, Balbon! Andun yung mga blank item, yung papeles na hawak ngayon ng reporter na nakuha niya dyan sa Senado at yung papeles na pinagbasihan ni na Congressman Isidro Ongab at ni PRRD ay pareho. Ito yung mga yung panig nila Congressman Ungab ay hinighlight pa yung mga items na yan na mga blanco. At yun din yung mismong nakita natin, parehong mga dokumento na may mga blankong items na nakita tayo doon sa dokumento nang galing naman sa Senado. Yung sinasabi, Asher, ni Senator Sherwin Gatchalian at Senator Joel Villanueva kanina na hindi nila nakita. Tinanong mo ba kung kailan yun? Hindi ba nila nung... Ayan, napitpit na itong Senador Gatchalian at saka Senador Villanueva na hindi nila nakita. Anong silbi ng kanilang mga team? Hindi nila nakita yung blanco. Ibig sabihin lang na nagsisinungaling. Ayan, nagsisinungaling. Nung lumabas itong balita na ito, hindi ba nila ni-review? Kung kasi may kopya naman dyan sa Senado, di ba? Kailan nila Yan. kailan nila nakita iyon? June, hindi nila kinumpirma yung detalye na yan. Bagaman na una na rin sinasabi ng mga senador na pagdating nila doon sa pagpipirma nga ng BICAM report ay naibigay na lang sa kanila yung kopya. At nung araw din na yon ay pumirma sila. Kaya bagaman sinasabi nga nila, sinasabi ni Senator Sherwin Gatchalian na ito ay kanila namang na-review ng kanilang mga team at gayon din si Senador Villanueva. Yun nga, kanila nga sinasabi nga na ni-review nila ito at wala nga silang nakita na mga ganoong blankong items. Sa pa, Asher, may pirma ba yan yung nakuha mo ng mga senador? Yan. Yes, yun. Yung mga nakuha nating BICAM report ay pirmado. Naku, patay na, May mga pirmado. pirma yan ng mga senador, yung mga particular yan ng mga BICAM members mula sa mababa at mataas na kapulungan ng Kongreso, both sa House of Representatives at sa Senate. Oo, sinasabi mo nga kanina, si Congressman Ungab, meron siyang pahayag sa kanyang social media page kanina sa Facebook, na talaga kung halimbawa meron nang nagpapatunay ngayon sa sinasabi mo na meron kang nakuhang kopya na katulad mismo noong kopya ni Congressman Ungab at ipresenta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sinasabi nga ni Congressman Ungab kanina na ito ay dapat na tungkulin ng isang presidente at executive secretary na matanggalan ng maskara yung mga gumawa nito.
para hindi kumbaga hindi mawalan ng tiwala ang taong bayan na pinaglalaruan Oh, di ba? Matanggalan ng maskara. Ang word, ang bigat na word, matanggalan ng maskara. Grabe. Tuloy. at nilulustay ang pera ng bayan. Asher. Yes, Jun, yan pa ay yung mga susunod nating lininawin nga doon sa ilang mga miyembro, particular dito sa Senado dahil mailap yung ilang mga senador nga na makuha na natin ng mga pahayag. May iba dyan na sinusubukan pa na natin kunin ang pahayag. Particular na si Chairman ng Finance Committee on Finance, Senator Grace Poe. Jun. Asher, bukas, aantabayan na natin ang development sa issue na yan. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Nag-uulat ng live mula sa Senado. O diba? Ngayon nalantad yung maskara nitong si Erwin Gatchalian at saka Villanueva. Original at yung copy na hawak ng reporter ay totoo. Kasi pirmado yan ng BICAM members. Sa mga gustong makapanood itong UNTV, ang galing ng UNTV reporter. Ito sa UNTV, sa YouTube na UNTV News. YouTube, ayan, UNTV News TV. Ang title ng kanilang post ay ilang senador walang nakitang blanco sa BICAM report ng 2025 budget. Yan po yung yung i-search niyo po sa UNTV. Yan, UNTV. Okay? So hanggang dito muna ay sa next, kasi abangan niyo po dahil 8 o'clock na, darating na yung aking katrabaho. Ang next naman natin na pag-usapan na itong si Amy Marcos, ito kay Amy Marcos. Sige, ipasilip na lang natin. Dear colleagues in the Senate, for only the second time in my entire 6 years in this chamber, I am compelled to rise on a matter of personal and collective privilege today to express my grave disappointment over the process by which this body ratified the 2025 Bicameral Conference Committee report and my utter and complete dismay over what the Congress has submitted as the budget of the Republic for the year 2025. Paumpisa ngayon ang piyesta ng pelikula, ang Metro Manila Film Festival. Ngunit ang umaalingaw-ngaw sa aking isipan ay ang dating sigaw, walang himala? Wala nga bang himala sa nakalipas na BICAM? 10 ng sambayanan, pakiwari ko na may himalang naganap. Nalabag sa patakaran natin dito sa Kongreso. Himalang lihim na ginawang pulubi ang Pilipinong animoy nanlilimos at naghihirap sa harap ng mga ganid at makapangyarihan. So yan walang himala pero may himala ang ginawa itong BICAM members. Okay. So hanggang dito na lang muna kasi ay madami pa tayong pag-uusapan about dyan sa BICAM report na pinasa ng Congress at Senado na may blanco, fill in the blanks, di ba? Okay. Babay muna guys, babay muna. Abangan natin itong si Amy Marcos, yung kanyang revelation, okay? Revelation. Alright, maraming salamat. 29 minutes na, babay muna. Hanggang dito na lang muna. Bye-bye. Okay, bigyan tayo din ng kasi i-premiere natin to. I-premiere natin. Ano kaya ang one word na pwede nating pinayahin nyo pala. Diba? Pinayahin nyo. Munti ko nang makalimutan na. Sige, ipinayahin nyo natin. Ang tamang sagot, okay? Within 29 minutes, stop na. Ang tamang sagot, okay? Tamang sagot. Okay? Nakalimutan ko
Okay, ang tamang sagot ay check mo na yung spelling niya. Spelling niya at saka yung translation niya pala, no? Google Translation. Okay? Google Translate. Okay. Hindi ko makita. Bakit naka-cover? Filipino. Wait. Kasi naka-cover, naka-cover yung blue ah. Bakit kaya? Bakit may naka-cover na blue? Okay, ito na. Okay. So, Tagalog na yun guys. Tagalog. Ang tamang sagot ay... Okay. Stop. Ang tamang sagot ay screenshot. Tapos ay i-close up natin. Okay. Ang tamang sagot, congrats sa nanalo, Pandarambong or Plunder. Ayan, pwede silang makasuhan ng Pandarambong. Yung mga Bicam members. Ayan. Pandarambong or Plunder. Okay? Thank you. Congrats sa nanalo. Okay? Maraming salamat. Again, bye-bye. Bye-bye.